Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So yan guys, sa mga interesado naman sa ating private reading, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa ating pong description box below. Okay? So, tignan natin. Tignan natin kanina bang love reading yung masasadap natin ngayon. Okay. Kanina po itong love reading. King of Diamond. Oh, may mga nasasaktan dito, no? Ito kasi Four of Spade is broken-hearted. So, nasasaktan kayo sa isang taong masyadong manipulative. Nakikinig kayo sa taong to kahit na mali yung ginagawa niya, no? Mali yung trato niya sa inyo, pero kaya niya pa rin siya, guys, ipagtanggol sa ibang tao. Yan yung nakikita ko rito, okay? Parang sa madaling sabi, nagpapaka-martyr kayo sa taong to. May nakikita ko dito, guys, may mga tao kayong iniwasan, tinalikuran, kasi siya lang yung binigyan niyo ng importansya, no? Hindi na kayo, guys, masyadong nakipaghalubilo sa mga kaibigan o sa mga dating napalapit sa inyo. Kasi siya yung parang binigyan nyo guys ng ano dito attention, binigay nyo sa kanya yung mundo nyo. Yan ang nakakita ko dyan. Okay, tignan pa natin. Mhm. So, I think meron kayong pinag-uusapan about property na tong taong to. May nakikita kasi ako nag-expect ka ng effort dito sa taong to, no? Pero parang yun yung hindi niya ma-provide sa inyo. Siguro dati, ganun siya, no? May pagbabago kasi nangyari sa kanya. Dati kasi sobrang nag-e-effort, sobrang lambing, pinaparamdam talaga sa inyo guys na mahal kayo. Pero mararamdaman nyo habang lumilipas yung panahon, lumilipas na rin siya. Alam niyo, nagbabago na rin itong taong to. Okay, tignan natin may mga anak dito, meron kayo sigurong anak or may mga nagbuntis. Okay, wait lang guys. Nawawala yung liwanag ng ating. Okay, kita na ba? Ayan. So, I think guys, parang isa to sa mga naging dahilan kung bakit parang naging cold na rin sa inyo tong taong to, no? Kasi nga, nakuha ka na niya ng buong buo. Okay? So, mag-expect kayo guys na may pagbabago. Kasi tignan nyo guys yung energy. King of Diamond or Queen of Diamond, yan yung energy ng person mo. So, pag yan ang lumabas, masyadong dominante, controlling, napaka-strong ng personality. So, ipaparamdam niya sa inyo guys na hindi kanya kailangan. Tignan nyo naman sa past, no? Nag-block lahat ng card natin. So, nangyari na siya guys sa past. Ayan. So, kung bakit guys playing cards, pag ako nagkakaroon ng private reading, ito po yung ginagamit ko, no? Sa mga hindi po nakakalam. Ito po yung gamit ko sa private reading kasi sobrang direct po ng message. Okay. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Two of Diamond. Nakikita ko yung iba sa inyo parang ginive up mo yung career mo, no? May mga opportunity dumarating sa inyo, pero parang ginive up mo yon. Seven of Heart. So, nakikita ko sa inyo guys, ayun nga, parang siya yung mas pinagtuunan nyo ng pansin. Tignan natin sa kanya, Two of Heart. Ayan, in relationship pa yung iba sa inyo. May nakikita ko dito guys, yung mga magkarelasyon dito. Three of Diamond, may mga pagtatalo. Okay, ayan. So guys, ang sinasabi sa akin dito, ito kasing Four of Diamond, parang nagplanong magpakasal. Okay, pwede engage na kayo, pero ito rin guys yung magiging disappointment mo, no? Sa gagawin mong decision dito. Possible kasi guys na hindi matuloy or pwedeng simula nung ikinasal, parang doon pa guys may nagbago. Okay? May nakikita ko guys itong Five of Spades kasi parang mag-iingat ka, no?
siguro marami na nag-warning sa'yo na parang mag-ingat ka diyan sa taong 'yan, hindi talaga maganda yung nararamdaman ko. So, parang alam mo yun, pinagpalit mo yung mga taong totoong nagmamahal sa inyo dahil lang sa tao ko. Mas pinakinggan mo yung ibang tao. Pinakinggan mo tong person mo kaysa sa opinion ng ibang tao na mas nakikita nila kung ano yung red flag dito. Pero wag ka daw guys mag-alala, no? May nakikita akong travel sa inyo dito guys. Ito kasi yung Seven of Heart, ito yung lucky number mo, no? Kumbaga, expect mo na talagang may malaking pagbabago. Travel yung nakikita ko, tapos itong Two of Heart is magiging maganda. Magiging maganda yung outcome nito. Okay? So, yan. May expect mo, no? Pag nagkaroon ng something dito, na pagtatalo, parang bubuhos ang biyaya sa inyo. So, once na i-release mo na sa buhay mo itong negative na tao na to guys, mas madali nang papasok sa inyo yung blessing. And kung makikita nyo, meron ako nakikitang pagko-cross country dito, 7 of flower and 9 of flower, 6 of heart, bagong opportunity sa inyo guys. Pwedeng yung mga bagay na hinihiling mo at hindi ka masyado nag-effort, parang ibinigay sa inyo, no? May nakikita akong ano dito, changes pagdating sa travel. So, kung nag-apply ka tapos parang hindi ka tinanggap doon, I think may ibang mas magandang paparating sa inyo. So, I think ito na nga, parang paparating na nga itong biyahe na to. Parang pag-apply sa abroad travel, ito, proposal. Okay? Kung hindi man guys, kung nandito lang naman, is pwede may promotion and may nakikita nga akong proposal dito. Okay, so tignan pa natin guys. Ayan, ang hirap kunin. Sorry guys. Okay. Mag-iingat ka sa taong to. Gagamitin ka nito. Pass. Okay, so yung iba sa inyo guys, ayan, sinasabi dyan na mag-iingat ka sa taong yan. May paparating sa inyo. Pwedeng siya pa rin, no? Kung wala naman kayong label, basta kung sino man tong taong to na babalik sa buhay mo or manggugulo sa buhay mo, pwede past person yan, may anak kayo. Sa pinapakita sa akin guys, malaki yung insecurity sa'yo ng taong to. So mag-iingat ka, expect mo na meron siyang masasakit na salita sasabihin sa inyo, panunumbat, no? Nakikita ko na mas ini-improve mo yung sarili mo ngayon nang wala siya. So, gano'n naman talaga yung nangyayari. Mukhang maganda naman yung nangyayari sa inyo, no? Ipagpatuloy mo yung pagiging ambitious mo, maambisyon, and yung pag-pursue mo sa passion mo, ipagpatuloy mo lang yon. Ito kasi guys, na mga negative na to sa paligid mo is distracted to sa inyo para hindi mo makuha yung mga bagay na ninanais mo. Pero ayan guys, nakikita ko madali mo makukuha yung mga bagay-bagay na gusto mo. Okay? So, Ace of Heart, Four of Heart. May nakikita akong new love interest, pero sinasabi kasi yung ina-advise sa'yo dito guys, huwag ka muna pumasok sa relationship. Mag-focus ka muna sa career mo. Kasi may nakikita akong business dito. O pwedeng something na property, parang farm, na siguro ita-target mo na bilhin, okay, para kumita siya. Okay? So, yung love life mo kasi guys, mag-ingat ka na muna sa taon to, kung sino man to, kung new person or past person to guys, na maliligaw sa'yo, 9 of flower, taasan mo yung expectation mo, no? Kumbaga, wag masyadong, basta may nanligaw lang, sige, pwede na yan, at least may nanligaw. Wag ganun guys, no? Hindi mo kinalala tong taong to. Nakikita ko baka hindi mo kilalanin yan eh. Okay? Parang maano ka lang, mahulog lang yung loob mo sa kanya kasi based sa pinapakita niya, sa pagmamahal na ipapakita niya sa inyo. Pero sinasabi diyan guys, siya yung magpapabagsak sa'yo. Oo, kasi nag-block yung card. Okay? Titignan natin guys. Masyado talagang direct to guys. Pasensya na, no? Masyadong direct yung pinapakita ng card. Tignan natin. Ano yung nararamdaman sa inyo ng person mo? Wait lang guys. Ayan. Nararamdaman sa inyo ng person mo. So guys, nag-upload din po ako ng collective sa kabilang channel, no, sa Jade Diaries.
Pero yun naman guys ay overall, hindi lang siya patungkol sa love life, kundi sa family and sa career, no? So, pwede nyo ako guys panoorin doon sa kabila. Nararamdaman sa inyo 8 of Diamond. Oh, may third party involved. So, sa nakikita ko dyan, guys, may third party, Three of Hearts. Napakalinaw ng pinapakita ng card. And may nakikita rin ako dito, guys. Pwedeng may nabe-benefits sa inyo yung taong to, no? Hindi kanya kayang bitawan kasi pwedeng kasal kayo or pwedeng meron siya nabe-benefits sa inyo. Okay, may nag-uugnay sa inyo or yun nga, may nabe-benefits, may nakukuha siya. So, parang mahalaga ka pa rin sa taong to kasi nga, nangihinayang siya sa kung ano yung pakakawalan niya. Pero may third party kasi. Okay, pwedeng ikaw tong third party or merong iba, no? May nakikita kasi ako dito kung ikaw yung third party, may nakikita akong possible na gusto niyang mag-provide sa inyo. May pera kasing involved. Pero yun nga, meron din siyang makukuha sa inyo. Pero kung ikaw naman tong original wedding ring kasi to, I think mas pinapagana ng person mo yung utak niya. Like, meron siya nakukuha doon sa third party. Then, hindi kanya kayang i-let go. Siguro, mas mahal ka niya. Pero, hindi ka lang niya kayang i-let go. Hindi niya rin kayang i-let go yung isa. Okay? Tingnan natin, guys. Ayan, essential. Gumalaw yung ano natin. Ano yung tingin? Ano yung tingin? Okay. Ano yung tingin ng person mo sa'yo? Six of Diamond. Okay. May anak kasi kayo eh. Ayan. Pamilya. Yung iba sa inyo guys, magkakaugnay yung mga kamag-anak niyo eh. So, parang magkakakilala lang, magkakapit bahay ba kayo. So, I think ikaw yung nagbibigay ng advice sa kanya, lalo na kung meron siyang problema sa pamilya. Okay, kung third party ka, sa nakikita ko, ikaw yung nagpapalakas ng loob nitong taong to. Pero kung ikaw naman yung original, and siya yung may third party, siguro nakakatulong din yung mga advice na binibigay mo sa kanya. Okay, then, nasa malayo. LDR yung iba sa inyo guys, no? Tignan natin, ano naman yung magiging hakbang ni person. Hakbang ng person mo dito sa connection niya. So, nakikita ko guys na kung bakit niya ginagawa itong para siya nag-explore, kung bakit parang nagbubuhay binata, nagbubuhay dalaga, kasi nai-impluwensyahan siya ng ibang tao or naiinggit kasi siya sa iba na parang, ay, kaya ko rin gawin yon. So, namimiss niya yung dati niyang buhay nung wala pa siya guys, obligasyon, no? And ang nangyayari dito guys, ikaw yung nagsasuffer kasi meron kayong pamilya, ikaw hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mo, siya kaya niya pang gawin. Okay? And insecurity kasi yung nangyayari sa kanya guys, kung bakit parang nagkakaroon siya ng iba. Okay? So, yun yung ginagawa niya. Dito. Ano yung magiging hakbang niya guys? Ayan, may mga panloloko dito. And nakikita ko naman na mahal ka niya. Babalik pa rin sa inyo once na, alam yun, mapagod na siya sa ginagawa niya, kaka-explore. Okay? May money involved din kasi kung bakit siya guys nagloloko. Parang ginagamit niya yon. Alam mo yun, parang ginagamit niya lang yung pagloloko para makuha yung mga bagay na gusto niya. Okay? Outcome. Ano yung outcome? Meron tayong King of Hearts. Naku, babalik sa inyo, pakala mo kay bait-bait. Babalikan ka, liligawan ka. Pero dalawang tao kasi yung nakikita ko dito, guys, no? Ito, may past person. I think yung mas nanakit sa inyo is itong, alam mo yun, yung parang same lang naman siguro sila. Pero kung pagbabalansihin mo, mas okay pa rin sa inyo itong past person pa talaga na babalik sa inyo. And ito kasing person na karelasyon mo ngayon or someone new, sa nakikita ko guys, ang laki ng insecurity nito. Mahal ka pa rin ito, hindi ka kayang i-let go. So, once na dumating ka sa point na magde-decide ka kung sino talaga yung gusto mo, like parang na-let go mo na sila,
parang saka sila guys parang namamagnet na maghahabol sa inyo. Or eto guys, sa malinaw na ano, kasi dark siya, no? So, pwedeng hindi pa siya nag-exist sa buhay mo. Parang babalik to or maghahabol sa inyo once na mabalitaan niya na meron kang ibang ine-entertain. Okay? So, tignan natin yung zodiac sign, sa side ni person. Meron tayong Gemini, Aquarius, Pisces, Taurus, Libra, and Capricorn. Meron tayong Gemini, Aries, Pisces, Aquarius, Scorpio, and Virgo energy. Okay, Pisces, Aquarius, Libra, Scorpio, Sagittarius, and Capricorn energy. Okay. Sa side mo naman. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Okay. So, alam mo na doon ka sa point na meron ka pa rin inaasahan, no? Nag-expect ka pa rin na parang itong relasyon na to is mag-work pa rin siya, guys. Lalo na parang gusto mo pa rin talagang i-save. Hindi na para dun sa love life, eh. Hindi na parang dahil mahal mo siya. Gusto mo siyang i-save kasi may anak kayo. And yung, ano, yung responsibility, gusto mo siya maging responsible. Kung makikita nyo guys, andyan yung pera, no? So, pwede kasi guys na nahihirapan ka pagdating sa finances and kaya ka parang nag stay pa rin or nag expect pa rin dito sa relationship na to. Kasi yung pag-support na gagawin niya doon sa mga bata, no? Yung pagbibigay niya guys ng suporta, sustento. Ayan. I think yun yung parang ine-expect mo na lang dyan. Okay? Kasi napaka-strong ng personality mo eh. Actually, hindi mo kailangan itong tao to. Masyado ka lang responsible. So, parang kahit ikaw yung mag-suffer, okay lang. Tignan natin, guys. Ayan. Okay. Ano naman yung tingin mo sa person mo? Hindi ko makuha masyado yung card. Okay. Sinasaktan ka niya. Ayan, lumalabas na naman siya. Kaya sabi ko sa inyo eh. Tingin mo sa person mo, sinasaktan ka, bakit wala siyang ginagawang effort, bakit parang nagkukulang na siya. Okay. Like, parang bakit nagbago na siya? Yan yung nakikita ko dyan, no? Ang laki ng pagbabagong ginagawa nitong taong to sa inyo. Okay? So, hinahanapan mo siya ng something na kung ano siya dati. Hindi na kasi siya hindi na siya ganun, parang ano ba? Parang ano ba? Kung ano siya sa dati, kung paano kanya niligawan, hindi na siya ganun ngayon. Okay, yan. Nalito ako dun sa words. Okay? So, tignan natin ano naman yung magiging hakbang mo dito sa relasyon na to. Five of Diamond. 'Di ba? Sa nakikita ko mas pipiliin mo na yung sarili mo at magpo-focus ka sa family mo. May nakikita ko yung iba sa inyo na nagpapagawa ng bahay. So, I think mas gumanda yung daloy ng pera mo, no? Tignan mo, new beginning to para sa inyo kasi nandun ka na sa point na mas minahal mo na yung sarili mo. So, kung hindi na talaga mag-work yun sa inyo ng person mo, nakikita ko na parang tatanggapin mo na yung sitwasyon nyo. Na hanggang doon na lang talaga. Okay? Pero hoping ka pa rin. Pero habang, alam mo yun, parang habang nag-aantay na maayos ulit or magkaroon siya ng realization, binibuild mo na yung sarili mo. Okay? Hindi na ganun katindi yung attachment mo sa taong yon or hindi na ganun katindi yung pagmamahal mo sa kanya. Pero open arms ka pa rin, no? Grabe yung pagiging mabuti mong tao. Siguro dahil mas mahal mo yung mga anak mo, but ito yung umiiral sa'yo ngayon. Okay? So, napakaganda na nakikita ko sa inyo guys. Ito yung magiging hakbang mo. Family kasi yung Five of Diamonds. So, mas mag-focus ka sa family mo and new beginning, self-love. Okay? Tingnan natin guys. Outcome. O, 'di ba? Alam niyo ang oh my God, puro red. Ang ganda ng magiging outcome sa inyo, guys, no? Ito kasi business or source of income, magiging maganda yung source of income mo, magiging maganda yung daloy ng pera mo. Nine of heart kasi, guys, is wish card. Tapos yung four of spade, four of heart kasi is parang magkakaroon ng katuparan doon sa mga pinapangarap mo.
Okay? Sa mga bagay na gusto mong gawin, stability para sa buhay mo. So, napakaganda nito, guys. Alam mo, parang di ba talaga kailangan ng love life? Kaya mo naman palang buhatin yung sarili mo eh. Yan yung nakikita ko sa inyo, guys. Okay? So, tignan natin yung zodiac sign sa side mo. Okay, Scorpio, Virgo, Sagittarius, Libra, Leo, and Capricorn. Okay, and Scorpio, Virgo, Cancer, Aquarius, Gemini, Aries, Libra, Pisces, Aquarius, Gemini, Cancer, and Virgo energy. Tignan natin guys. Patay ng 3 cards. Future. Ace of Wands. Ayan o, magiging matalino ka na sa future. So, handa ka nang i-let go lahat ng mga negativity. So, ikaw yung tipo ng tao na magiging balanse ka sa future, no? Napakaganda nito at makukuha mo yung kaligayahan na hinahanap mo. Yun yung pinapakita sa akin dito. As in, hindi mo na kailangan pang mag-antay na may magbago sa tao yon. Kasi parang, once na binitawan ka niya, doon mo masisimulan na, makarecover talaga. Okay, so siya yung manghihinayang ngayon. Yun yung pinapakita sa akin sa future dito. Siya yung manghihinayang ngayon once na nakikita niyang masaya ka na. No? Na kinakaya mo yung buhay nang wala siya. 3 of Cups, energy ni person mo. Yan, no? Nakapokus pa rin siya sa third party, komplikado, tapos Ace of Cups. Ngayon, late, alam mo yung nangyayari sa inyo nung una, yung transition na nangyayari sa inyo, late lang nangyayari sa kanya, guys. Magsa-self-love din to. Once na na-feel niya, komplikado na siya sa third party. Conflict kasi yung the hangman. Walang nangyayari eh. Hindi sila nag improve no? Hindi nag-grow yung relationship nila, guys. So, nakikita ko dito, guys, Ace of Wands, tapos Queen of Swords. Ikaw to. Moving forward ka na, and I think mas tinatanggap mo na yung sitwasyon mo na ganito. Mas kontento ka na. Okay, tignan natin guys, message. Message ni person mo sa'yo. Meron tayong, are you thinking about me? Kung ako sa inyo guys, huwag nyo na itong balikan. Diyos ko. Our love will never cease to exist. I'm yours forever and ever. Di ba? Patapos kang iwan ngayon, sabihin niya, I'm yours. So, yan guys. Malakas po yung water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Tapos Aquarius, Gemini, Libra, and Aries, Leo, Sagittarius. Okay, so yan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.